napahiya itong si Bongo sa kanyang statement dahil abay napakaraming netizens sa tingin ko na nag-iisip ng tama at totoong may dunong ang nagkomento dito sa kanyang pahayag na ito. Sabi nung isa, lokong to, etong si Bongo, strong and functioning justice system daw kasi ang sabi ni Bongo ang meron tayo dito. Kaya pala maraming napatay sa panahon ng matandang inaalagaan mo. Brutal justice system kamo ang meron tayo. Totoo, sabi nga natong si De La Rosa, nakikita natin kung paano siya magpaawa ngayon. Yung feeling niya siya ang biktima. Anong term niya? Kinakawawa daw siya. Pinagkakaisahan. Abay, ang totoo niyan, dumadaan ka ngayon sa investigasyon. Napakaswerte. Dahil nalalasap mo, nararanasan mo yung due process na tinatawag. Pero yung mga pinaslang, abay, napakaraming buhay nun. Napakaraming na makaawa. Napakarami sa tingin ko ang inosente doon sa mga pinaslang. Dumaan ba sila sa due process? O di ba hindi? Karamihan doon ay pinaghinalaan lang. Para saan? Para sa kota. Yun daw eh. Irrelevant na ang mga DDS at LBM cohorts and fans. Kaya ito na lang ang pinagsasasabi na itong si Bongo. Tignan natin itong article na ito. At mayroon ditong pahayag na itong si Bongo tungkol sa kaso nila dahil kasama siya sa ICC. The Philippines has a strong independent judicial system. Naniniwala din itong si Bongo pala dyan. Pero katulad ng binanggit din ni Bato na hindi daw lahat ng nakukulong dito sa atin ay may kasalanan. So ang ibig sabihin nun, walang strong and independent judicial system. Ibig sabihin, hindi po gumagana ang justice system dito sa atin. Oh, you see? Hindi nakakatugma yung kanilang mga pahayag, di ba? So eto yon, Senator Bongo, who has been named among those accused by the International Criminal Court, welcomes President Ferdinand Marcos Jr.'s recent pronouncement that the ICC is a threat to our sovereignty. Yon, ang huling pahayag ni Marcos Jr., wala tayong pakialam kung pupunta dito ang mga ICC investigators as individual or as yung private person. Sila ay hindi dapat humingi ng tulong kahit kaninong ahensya or kahit saang ahensya dito sa atin at hindi rin dapat makipag-cooperate ang Pilipinas sa kanila. Pero as a private or as private people, they are open to come here for the investigation. Yun yung kanyang pahayag. You see, lumulusot na ngayon natang si Marcos Jr. kumpara doon sa kanyang mga naunang pahayag. Ito pa ang sinabi ni Bongo, it is our belief that only Philippine courts under Philippine laws are qualified to adjudicate matters concerning our nation and its people. So hindi pa rin talaga naiintindihan natang sina Bongo na ito po ay malaking human rights violation. At bago pa man tayo kumalas sa ICC nga, naisampa na po itong mga reklamo na ito. At ulitin ko, overwhelming. Yung evidence daw ay more than enough para nga makonvict, para nga labas or lumabas ang warrant of arrest dito sa mga akusado na ito. Good luck, Bongo. Damay ka sigurado.